Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay mga paraan ng pamilya sa pagtupad ng tungkulin sa bayan. Ano kaya? Ipagpalagay na ang iba't ibang bahagi ng iyong katawan ay may kakayahang mag-isip at kumilos. Ano kaya ang mangyayari kung isang araw ang sumusunod na bahagi ay magdesisyon na ayaw na nilang gampanan ang kanilang tungkulin? Isulat ang inyong kasagutan sa chart. Anong mahalagang kaalaman ang iyong nahinuha sa gawain? Sa konteksto ng pamilya, ano kaya ang mangyayari kung may kasapi na hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin? Ano naman ang maaring mangyari kung ang pamilya ay may mga tungkuling hindi ginagampanan sa lipunan at bansa? Tandaan, ang bawat kasapi ay mayroong mahalagang tungkulin na dapat gampanan sa pamilya. Gayon din ang pamilya sa lipunan at bayan. Paghawan ng bokabularyo. Una ng mga patlang upang mabuo ang salitang katumbas ng mga kahulugan. Ito ay ang pagiging mabuting mamamayan ng isang tao sa bayang sinilangan. Ito ay isa sa mga katangiang dapat taglayin ng bawat isa upang maipakita ang pagmamalaki at pagmamahal sa lupang tinubuan ng buong puso. Pagtangkilik at pagpapahalaga ang kailangan ng isang bansa sa mamamayan na ito. Nasyonalismo. Tumutukoy sa pag-aalsa o pagre-rebelde ng taong bayan laban sa pamahalaan dahil sa pagtutol o pagtanggi sa pamamalakad ng mga otoridad o mga katungkulan. Revolusyon. Tumutukoy sa isang pangyayari, aksyon o sitwasyon, epekto o kahihinatnan o kahulugan na maaaring mangyari o magresulta mula sa isang pangyayari. Implikasyon. Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong may malaking kahalagahan sa kaysayang panlipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito. Makasaysayang pagdiriwang. Isang espesyal na okasyon o pagdiriwang na itinataguyod at inorganisa ng isang bansa. Madalas itong ipinagdiriwang upang ipahayag at parangalan ang kultura, tradisyon at tagumpay ng isang bansa. Pambansang pagdiriwang. Tumutukoy sa mga gawain, proseso, at institusyong kasangkot sa pamamahala ng isang bansa o teritoryo. Politikal. Ito ay may kinalaman sa produksyon, pamamahagi at paggamit ng mga mapagkukunan at kasangkapan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan at kagustuhan ng tao.
Ekonomiya. Pakikibahagi ng pamilya sa mga pambansang pagdiriwang na may implikasyon sa nasyonalismo. Ang pambansang pagdiriwang ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng bansa. Pagkakataon upang maisapuso ng bawat pamilya ang pakikibahagi sa mga pagdiriwang at maisabuhay ang kahalagahan ng pagiging makabayan. Balik tanaw sa mga makasaysayang pagdiriwang ng ating bansa. Araw ng Rebolusyong EDSA. Makasaysayan ng araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing February 25. Ang araw na ito ay naging hudyat ng pagbabalik ng kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong February 22 to 25, 1986. Refleksyon. Ang EDSA Revolution ay isang mahusay na halimbawa kung paano mapagtagumpayan ng isang mithiin sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga mamamayan laban sa katiwalian. May napagtagumpayan ba kayo na mga pagsubok o naabot na hangarin dahil sa pagkakaisa ng mga kasapi ng pamilya? Ibahagi ang karanasan. Araw ng Kagitingan. Ang krus sa tuktok ng bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandigdig. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Ginugunita ng bansa ang araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang April 9. Ipinakita rin dito ang pagkakaisa laban sa mga dayuhan. Refleksyon. Para sa kapakanan ng ating bayan, ang pagdiriwang na ito ay ang paggunita sa isang kwento ng mga bayani na nagtangkang labanan ng mga puwersa ng karahasan at ipakita ang kagitingan. Para sa iyo, sinong kasapi ng iyong pamilya ang sumisimbolo ng kagitingan? Ipaliwanag ang sagot. Araw ng Manggagawa. Ipinagdiriwang tuwing May 1 ang Araw ng Manggagawa. Pinahahalagahan ng mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang gagamitan, at iba pang bagay. Refleksyon. Ipinagdiriwang bilang isang pagkakataon upang ipahayag ang mga pangangailangan ng mga manggagawa at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Paggunita rin ito sa kanilang dedikasyon sa trabaho at kontribusyon sa lipunan. Sa mga kasapi ng inyong pamilya, sino ang nagtatrabaho upang matugunan ang inyong pangangailangan? Paano ninyo sila pinapasalamatan at pinapahalagahan? Araw ng Kalayaan. Tuwing June 12 ng bawat taon, ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa Espanya. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani. Itinataas pa ng Pangulo ng Bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konsyerto at kasayahan sa pagdiriwang na ito. Refleksyon. Pagpapasalamat at pagbibigay pugay sa mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bayan ang layunin ng pagdiriwang na ito. Isang tagumpay na nagpalaya sa ating lipunan mula sa iba't ibang anyo ng pang-aalipin at gumawa ng malaking desisyon upang ipakita ang pagmamahal sa bayan. Ipinagdiwang ang ating kultura at kaugalian
at magkaisa bilang isang bansa. May pagkakataon bang malaya kayong magdesisyon para sa inyong sarili? Magsalaysay ng karanasang may kaugnayan dito. Araw ng mga Bayani. Ipinagdiriwang tuwing August 26 taon-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak at may palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. Refleksyon. Paggunita sa mga kontribusyon at sakripisyo ng mga bayani sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Isa itong pagkakataon para kilalanin ng mga bayani ng bansa na nagpakita ng katapangan, kabayanihan at dedikasyon sa kalayaan ng Pilipinas. Sa inyong pamilya, maitinuturing ka ba na bayani ng buhay mo? Bakit mahalaga ang makilala ang mga mabuting nagawa ng bawat miyembro ng pamilya? Araw ng mga nagkakaisang bansa. Pagsapit naman ng October 24, ipinagdiriwang ang mga araw ng mga nagkakaisang bansa. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkakabuklod-buklod ang simbolo nito. Ang samahan ng mga nagkakaisang bansa ang nagbubuklod upang lubos na magkakaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Pagtutulungan ang isa pang layo nito. May mga palatuntunan ding inihanda rito, hindi lamang sa paaralan kundi pati na sa telebisyon at radyo. Refleksyon. Ang pagkakaisa ng mga miyembro ng United Nations sa kabila ng magkakaibang pamamahala, kultura, at paniniwala ay isang magandang larawan ng pagkilala sa natatanging pagkakakilanlan ng bawat bansa. Sa inyong pamilya, paano ninyo kinikilala at iginagalang ang pagkakaiba ng bawat kasapi upang mapanatili ang pagkakabuklod-buklod sa inyong tahanan? Sa bawat makasaysayang pangyayari o pambansang pagdiriwang na nabanggit, ano sa palagay mo ang mahalagang papel na ginagampanan ng pamilya? Bakit mahalagang makilahok ang mga pamilya sa mga pambansang pagdiriwang na tinalakay? Ipaliwanag ang sagot. Anong pagpapahalaga ang isinasabuhay ng pamilya kapag ito ay nakikisangkot sa mga pambansang pagdiriwang? Paano maikikintal ng pamilya ang halaga ng nasyonalismo sa kanyang mga kasapi? Maliban sa pakikibahagi sa mga pagdiriwang na ito, paano pa maipapakita ng isang pamilya ang kanilang pagmamahal sa bayan? Mahal ko ang bayan. Basahin at unawaing mabuti ang liriko ng awitin at pagnilayan ng mga gabay na tanong. Mahal ko ang bayan ni Mark John M. Maturan. Nakaukit na sa aking palad, dugo mapagmahal. Sinusunod ang tama sa salita at sa gawa. Batas ng bayan sa aking balikat hahawakan. Maglilingkod ng tapat sa mamamayan. Ipagtatanggol ang nalalamangan. Di magnanakaw, di kukupitan ang kaban ng bayan. Mahal ko ang bayan bilang Pilipino. Tutuparin sinumpaang tungkulin. Dahil Pilipino ako, mahal ko ang bayan bilang simpleng tao. Susundin ang alituntunin. Karangalan ko, Pilipino ako, mabuting Pilipino. Sa tahanan, susundin ko ang utos ng magulang. Magmamano kina lolo at lola. Turo ni guro na maging magalang sa tahanan.
paaralan at maging sa labas man. Di papasok sa anumang bisyo, nasa isip na mabubuti nilang payo. Ano ang naisipahiwatig ng awitin? Paano inilalarawan sa awitin ang pagmamahal sa bayan bilang isang Pilipino? Ayon sa awitin, ano-ano ang tungkulin na dapat gampanan ng bawat Pilipino? Bilang anak at estudyante, paano mo nagagampanan ang pagiging isang mabuting Pilipino? Maliban sa mga nabanggit sa awitin, ano-ano pa ang paraan upang ipakita ang pagkamakabayan?